Napapansin ko na umaastang mayaman yung side niya. Kaya puro sila hingi ng pera. Yung parcel nila, yung partner ko pa yung pinagbabayad. At may nasasabi pa sila sa amin pag hindi na pagbigyan. May kinakasama ako ngayon at nakilala ko siya sa kabarkada ko lang. Nung unay okay lang yung setup namin hanggang sa nag 4 months na kami. Pero nung napapansin na ng mami ko na parang araw-araw na siyang pumupunta sa bahay, ay doon na nagdesisyon ng mami ko na maigi pang pag-usapan ng ipakasal kaming dalawa. Kaya nag-usap na yung parents ko at saka yung parents niya. Noong una naman ay okay sana, kaso napapansin ko sa mga parents ng partner ko na hindi nila tinutulungan sa pag-iipon yung partner ko. At puro parents ko lang din yung nag-aasikaso. At doon ngayon medyo sumama yung loob ko. At yung biyanan ko naman ay hingi ng hingi sa kanya kahit may trabaho naman yung ibang mga kapatid niya. Nawala din namang ibang responsibilities tsaka mas malaki yung sinasahod kaysa sa partner ko. At pag hindi naman nabibigyan ay may nasasabi sa akin. Kesyo sinusulsulan ko raw. Nung papalapit na ng papalapit ang buwan kung kailan kami itinakdang ipakasal ay ipinahinto ko yun. Dahil nga sa setup nilang ganon. Pero ayaw ng biyanan kong ipahinto yun dahil may nasabihan na raw sila. At mangungutang daw sila sa mga kamag-anakan para sa tulong sa pagpapakasal. Naisip ko naman na kung mangungutang pa, di yung mga matatanggap namin sa kasal ay ipang babayad lang din. Di wala kaming naipon at lalo pa kaming madadown. Kasi puro sila hingi sa partner ko yung ibang mga kapatid niya naman wala namang ibang ginagastusan. Hindi naman niya hinihinga. Lagi nila kaming sinasabihang mag-ipon sila naman yung puro hingi. At ngayon nga ay 3 taon na kami. Na hanggang ngayon wala pa rin kaming ipon. At laging nakakancel yung kasal namin dahil nga sa side niya na puro hingi. Sinasabihan ko naman yung partner ko at parang under pa siya sa mga magulang niya. Kahit nga minsan nababaw na yung partner ko sa utang dahil sa mga side niya na puro hingi. Napapansin ko rin kasi na umaastang mayaman yung side niya kaya puro sila hingi ng pera. At pag binigyan ng 2K, isang araw lang ay wala dahil pinambabayad ng parcel at puro sila order tapos sa partner ko kukuha ng pambayad. At may nasasabi pa sila sa amin pag hindi naman pinagbigyan. Pahingi naman po ng kaunting advice na kung tama po ba yung ginagawa ko na magstay sa ganitong sitwasyon or bumitaw na lang. Letter sender, Bella. Nung 4 months pa lang kayo na pag-usapan nyo na yan, ngayon 3 taon na kayo, anyari na. Na hanggang ngayon nag-iipon pa rin. Para din namang syunga yung jowa mo, baka naman hindi ka talaga priority. Kasi kung talagang desidido siya, hindi aabot ng 3 years ang plano. At anong tulong naman ang ginagawa ng parents mo? Kasi if share kayo at pati ikaw ay nag-iipon like him, napaka-imposible naman talaga na hindi kayo makaipon. Siya lang naman yata yung nag-iipon at ikaw ay nag-iintay lang. Na baka naman dalagang Pilipina yung rules mo na porke siya yung lalaki ay sagot niya. Pag ganon ang sistema nyong dalawa at kung agaw pa sa pamilya yung kinikita niya, baka naman it's a sign na wag na talagang ituloy dahil sa pamilya niyang hindi pa ata niya tapos sustentuhan. Do hindi obligado pero inuobliga. Mima, hindi ka priority at ang sakit sa bangs yung ganyang setup. Ganyan yung gusto mo na si set aside ka. Pangitain na untog mo doon capsule, malala ka dyan. Pag-usapan nyo heart to heart if hindi pa siya ready, frankly ask kung seryoso ba or puro plano na lang ba. Kasi kung uutang pa ka mo ay wag na. Sa panimula pa lang daming aberya pag-isipan mong mabuti. Dahil baka kapag nakasal kayo, halos wala ring itira sa inyo kasi hindi nga niya kayang tiisin ang pamilya niya at hindi kayang i-focus sa binuo nyo. Malaking problema yan sa hinaharap. Ang kasal na urong-sulong ay hindi maganda. Uulitin ko na napakalinaw na hindi ka priority. Mag-isip-isip alibang banghane. Parang inilalapit at hindi ka sa disgrasya, hindi mo ba dama?